Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang komunidad, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng huling araw ng Kapaskuhan, ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kaya hindi pa po huli ang lahat, pwede pa po tayong magbatian ng maligayang Pasko. Batiin mo ang katabi mo ng maligayang Pasko. No? Ibig sabihin, hanggang mamayang 11:59, Pasko pa. So pwede pang humabol ng regalo. Pwede pang mamasko. Ano po? Pero mga kapatid, tandaan po natin na ang pagbibinyag sa Panginoon ay ang pangatlong beses na ang Panginoon si Jesus ay nagpakita bilang tao. Ano po yung unang pagkakataon? Nung araw ng kanyang kapanganakan, kanino po siya unang nagpakita? Sa mga pastol. Naalala po ninyo yung kwento na iyon? Pagpapahiwatig po ito, mga kapatid, na si Jesus ay Diyos ng salinlahi, na si Jesus ay Diyos na para sa lahat. At ano ho yung pangalawang pagkakataon na nagpakita ang Panginoon? Ano ho yung ipinagdiwang natin noong nakaraang linggo? Pagpapakita ng Panginoon kanino? Sa tatlong mago. Naalala niyo po yun? Tandaan po natin na sila po ay mula sa silangan, mula sa bayan ng mga hentil. Pero ipinahihiwatig po nun, mga kapatid, na si Jesus ay hindi lamang Diyos ng Israel, kundi Diyos ng lahat. At sa araw na ito, mga kapatid, narinig natin ang tinig mula sa kalangitan na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang Diyos Ama ang nagpapakilala sa kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, ito po ang tatlong bagay o tatlong pagkakataon ng Panginoon ay nagpakita. Pero magandang mapagnilayan po natin sa umagang ito, mga kapatid, kung bakit kailangan magpabinyag ni Jesus. Kung tutuusin, hindi kailangan ni Jesus tumanggap ng binyag. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, sino po sa inyo dito ang binyagan?
Hoy, sino po ang binyagan dito? Lahat tayo po, di ba? Karamihan sa atin marahil na dumadalo ng banal na misang ito ay binyagan. Tama po ba? At nung tayo ay bininyagan, ano po ang pangunahing epekto ng binyag? Inalis ang alin? Anong tawag doon sa kasalanan? Kasalanang mana. Sa Ingles, tinatawag natin siyang original sin. Pero di ba alam natin mga kapatid, si Jesus, walang sala. Pero bakit kailangan ni Jesus pumila kay Juan Bautista upang magpabinyag? Dahil ito po'y kanyang pagpapakita na tunay siyang sumasa atin. Tandahan natin mga kapatid, nung Kapaskuhan, naririnig natin ang pangalang Emmanuel. At ano pong ibig sabihin ng pangalang Emmanuel? God is, ang Diyos ay sumasa atin. Pagpapahiwatig po ito mga kapatid, na ang Diyos ay hindi lamang Diyos na napakataas. Pagpapahiwatig po ito mga kapatid, na ang Diyos ay hindi lamang Diyos na makapangyarihan. Bagkus ang Diyos na sa pamamagitan ni Jesus, pinakita niya sa kanyang pagbibinyag na siya ay Diyos na kagaya natin. Ngunit wala siyang bahidungis pagkakasala. Pinili niyang magpabinyag upang ipaalala na sa buhay natin, tunay na sumasa atin ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay hindi lamang matatanaw. Bagkus ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay nasa buhay natin. Ang Diyos ay nasa puso natin, anumang oras, anumang pagkakataon. Pangalawang bagay mga kapatid, nung si Jesus ay tumanggap ng binyag, ano po ang nagbukas? Sabi po doon sa ating ibanghelyong napakinggan, ano daw po ang bumukas? Ang langit. Diba? Ibig sabihin po nun mga kapatid, binuksan ng Diyos ang kalangitan. At para doon sa lahat na nakatanggap ng binyag, ang langit ay bukas. Pero mga kapatid, tandaan din natin na ang kalangitan ay nagbubukas kung marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po ha, ang langit ay bukas sa taong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi baka minsan sapat na sa atin na matawag tayong binyagan. Baka minsan sapat na sa atin na matawag tayo na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero baka nakakalimutan natin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay laging bukas sa taong marunong sumunod sa kanyang kalooban. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ano ho ang pinakamagandang regalong natanggap ninyo nung Pasko? Nung nakaraang araw, nagtanong po ako sa mga estudyante ko, dito po sa Nazarene Catholic School, sabi ko, anong pinakamagandang regalong natanggap ninyo ngayong Pasko? Sabi nung isang bata, pera. No? Sabi ko, magkano? 3,000. Oh. Pero kayo po, ano o sino ang pinakamagandang regalong natanggap ninyo ngayong Pasko? Sino po? Hindi ho love life ha? Si Jesus. Di ba ho si Jesus? At kung si Jesus ang tinanggap natin ngayong Pasko, hayaan natin mga kapatid, na si Jesus din, sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya, ang magdala sa atin patungo
sa langit. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo bang pumunta sa langit? Anong sagot? Siyempre. Tanungin mo nga kailan. Kailan, no? No. Diyan may takot na, Pero, ganun pa man mga kapatid, ang pagbibinyag ng Panginoon ay pagpapahiwatig sa atin na kung tayo ay nabinyagan, magbubukas ang kalangitan kung marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Panghuli, mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit, merong tinig na nagmula sa langit. At ang tinig ay mula sa Diyos Ama na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bakit kaya nasabi ng Diyos Ama ang mga salitang ito? Dahil very proud ang Diyos kay Jesus. Dahil sinunod ng Diyos ang kalooban ng Ama, ang Diyos ay puno ng kagalakan sa ginawa ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, pagkatapos ng binyag ng Panginoon, nagsimula ang kanyang misyon. Pagkatapos binyagan ng Panginoon, nagsimulang magmisyon si Jesus. Pero bago pa noon mga kapatid, ang Diyos ay puno ng kagalakan kay Jesus. Anong hamon nito sa atin mga kapatid? Tanungin natin sa ating mga buhay. Sa mga bagay po bang ginagawa natin, nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos? Ikaw bilang ama, nagiging kalugod-lugod ba ang pagiging ama mo para sa Diyos? Ikaw bilang ina, bilang asawa, nagiging kalugod-lugod ba ang iyong mga ginagawa para sa Diyos? Ikaw bilang anak, kalugod-lugod ba yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos? Ikaw bilang lingkod bayan, kalugod-lugod ba yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos? Ikaw bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kalugod-lugod ba yung ginagawa mo para sa Diyos? Ang Diyos, kinalugod-lugod niya ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Dahil kailanman hindi lumisan sa buhay ni Jesus ang Diyos. Kailanman sa buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno, sumalamin sa Kanya ang kabutihan, ang awa, at higit sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos. Nawa sa buhay natin, maging kalugod-lugod din tayo sa Diyos. At kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ng may awa at ng may pagmamahal, merong tinig sa langit na magsasabing, ito ang kinalulugdan kong anak, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti, kinalulugod ito ng Diyos. Ikinatutuwa po ito ng Diyos. Mga kapatid, tapos na at magtatapos na ang Pasko. Masaya po ba kayo? Halata nga po. Pansinin niyo yung mood natin ngayon. Parang lahat pagod, lahat parang malungkot. Kasi tapos na ang Pasko, wala na po kaming pera. Wala na hong party. Pero mga kapatid,
nagsisimula pa lamang ang gawa ng Pasko. Kung sumasa atin ang Panginoon, ibig sabihin, araw-araw ay Pasko. Kung sumasa atin si Jesus, araw-araw masaya. Wala ka man pera, may problema ka man, may pagsubok ka man, may sakit ka man. Kung nasa iyo ang Panginoon, buo ang buhay at puno po ito ng kaligayahan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito sa pagbibinyag ng Panginoon, pinapaalala po sa atin na ang Diyos ay hindi malayo, ngunit ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Kung ang Panginoon ay nagpabinyag, bumubukas ang langit para sa ating lahat. Gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, bukas ang langit para sa lahat. At kailanman, hindi malayo ang Diyos dahil ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Amen.